welcome to Raquel Travels Diary. Come and join me for the continuation of my vlog in Sapa, Vietnam. Good morning! Another day, another blessings. Second day na nga namin sa Sapa. And may free breakfast nga pala kami from the hotel. Kasama kasi yun sa binook namin. Buffet type nga pala yung siniserve nilang food every morning. At nakakatuwa kasi sobrang daming pagpipilian. That's why this is one of my favorite part when we are in Sapa. Sa Sapa King Hotel nga pala kami nagstay, guys. And I already put the details to the first part of this video. And ayan, pinakain ko din ng fruit si Luhan. Actually, every day may piniprepare silang porridge. And wala yung seasoning kaya pwede yun kay Luhan at kay Aika. After we eat breakfast, we go straight to the lobby of the hotel. Nag-book kasi kami ng day tour. Kaya may service kami papunta sa mga attractions dito sa Sapa. Ayan nga pala yung owner, si Mr. Dao. Sobrang bait niyan, guys. At hiniram na nga din pala tong anak ko. And while waiting, nag-practice muna kami ng TikTok trends ng ate ko. Plan ko kasing gumawa ng video at ipopost ko sa birthday niya. After a few minutes of waiting, nakasakay na nga pala kami dun sa service namin. And for today's OOTD, nakapank nga pala kami, guys. At may excited na namang baby na magdi-day tour. First attraction is in Glass Bridge, or they call it Rong May Glass Bridge. From this point, may mga car service na maghahatid sa mga tourists paakyat sa taas. Nauna nga pala kami sumakay nila mama at ang husband ko, bumili pa kasi ng coffee si ate. Wala sa mood yan. Simangot nga yung anak ko dyan. At nakababa na nga kami. I'll give you some trivia lang, guys. Alam nyo ba na ito ay may taas na 2,200 meters above sea level, with the bridge deck itself extending 60 meters from the cliff. Of course, ginugal research ko lang din yan. Anyways, dumating na nga rin pala sila ate at Kuya Allen. They have elevator nga pala paakyat dun sa taas. Alangan namang stairs, diba? Taas-taas kaya niyan. Okay, for the continuation of my trivia, guys, do you know? The Rong May Glass Bridge in Sapa is famous for being tallest and longest glass bridge here in Vietnam. By the way, nakababa na nga pala kami niya ng elevator. Pero hindi pa ito yung pinakatuktok, guys, ha? Actually, mababa pa to, guys. Nag-stop over lang kami kasi sobrang ganda ng view. So, nag-picture-picture muna kami dito. Grabe, nakaka-relax talaga yung ganitong view. Kung araw-araw ba naman ganito yung view mo, ay parang ayaw ko na talagang umuwi sa Pilipinas. At pumila na nga rin pala kami dito, guys. This was another service going up to the bridge. At pagkababa nga namin, we walked going to the entrance of receiving the tickets. Weekends nga pala that day kaya mahaba ang pila. Kaya kung gusto niyo pumunta dito, pwede kayong pumunta ng weekdays. But still, it depends kung gaano kadaming tourists ang pumupunta dito. Ayan, isa-isa na nga tinatap yung QR code namin. Sa Klook ko nga rin pala to binook, guys. You can see the details on this video. Just visit theklook.com or download it in your mobile phone. By the way, walang code discount to, ha. Klook, baka naman. Malapit na nga rin pala kami niyan sa elevator.
Mahaba yung pila pero sobrang bilis lang din ng usad. And ayan, it's our turn. Nakaka-excite at the same time nakakakaba kasi may fear of heights ako. And of course, masaya din kasi itong experience na to. Hay, sobrang taas at sobrang ganda ng view. Pagkaakyat nga namin sa taas, nag-video at nag-picture-picture agad kami. Okay, tama ng moment yan. Nakakatuwa nga pala tong pamangkin ko kasi natatakot siyang humakbang. 1-year-old pa lang yan siya. Pero aware na siya sa environment niya. At may pagkapit pa nga siya sa bag ko. Sobrang cute talaga ni Aika. Halos gusto na niyang magpakarga. Kinakabahan yan siya. Kaya ayan, to the rescue si Ifu niya. Ifu is a Chinese word, means uncle. Tandaan pa siya mag-walk eh. Nag-step pa. And of course, nag-moment din sila ate. After naman namin mag-picture-picture, pumunta kami dito sa Rainbow Staircase. And dito lang din yan mismo sa Rongmei Glass Bridge. Sobrang haba nga pala nito guys. At alam nyo ba, maraming activities na pwedeng gawin dito gaya ng nakikita nyo sa video. Wala nga lang akong video sa mga activities dito. Since hindi naman namin trinay dahil may mga babies kaming dala. And if you want to know kung may bayad ang mga activities dito, and yes, you have to pay for those activities via Klook. After nga ng 2 hours na pag-stay namin sa Glass Bridge, ay bumaba na din kami para sa next tour namin. Pagkababa nga namin guys, sumakay ulit kami ng service. Yes, hindi ka talaga mapapagod guys kasi may pa-service sila. Ay, si Luan ng Ismail. Luan? At this moment, nakasakay na nga pala kami ng service namin from the hotel. And 5 to 10 minutes from the Glass Bridge, nakarating na din kami dito sa next destination namin, ang tinatawag nilang The Lonely Tree of Quejo. At may entrance fee nga din pala dito guys. Now I know why they're calling it a lonely tree, since it's a small tree. At syempre, for the core memories, hindi pwedeng wala kaming picture or video sa magandang view dito. So kung gusto nyo magmuni-muni, pwede nyo tong isama sa itinerary nyo kasi along the way lang din siya sa Glass Bridge.
Mabilis nga lang pala kami dun sa Lonely Tree dahil nag-picture-picture lang talaga kami since lunch break na rin that time, so nakaramdam na kami ng gutom. And we went back to the busiest city of Sapa. And our driver recommended us to eat here in Sapa Rosemary. It's also nearby and walking distance from our hotel. And at this moment, pumipili na kami ng kakainin namin. At may bata ngang nanggugulo. Sa mga oras na to, kami lang ang taong kumakain. Bueno mano nga daw kami, sabi nung may-ari. And ayan, the food is ready. Hindi na ako masyadong nag-video kasi gutom na rin ako. At pinauna ako ni Panda habang hawak niya si Luhan. Ang sweet, diba? That time, nakakain na rin si Panda. Kasi cute na cute tong owner kaya hiniram niya muna si Luhan. After nga naming mag-lunch, dumiretso na kami dito sa Moana Cafe. And yes, isa to sa mga tourist attraction dito sa Sapa. Since this place was very Instagrammable. Kaya kung gusto mo mag-picture-picture, maraming pwedeng pagpicturean dito. After namin mag-picture-picture, dumiretso kami dito sa cafe or yung tinatawag nilang Moana Cafe. May pa-free drinks kasi sila dito guys kapag nag-book kayo dito sa Moana. At ayan, meron silang juice and coffee. Dahil nga maraming magandang view dito, pwede kang mag-sightseeing while drinking coffee. After nga namin sa Moana Cafe, ay dumiretso agad kami dito sa Alpine Coaster. And ito yung ticket booth nila. So para may idea kayo guys kung how much yung ticket, screenshot is the key. Hindi nga pala ako nag-rides niyan guys kasi nagbabantay ako kay Luhan. Since busy ang husband ko kasi may kausap siya sa phone. Paano ba naman? Pati sa Vietnam, work is life. But of course, I will still show you guys kung paano nag-enjoy si ate, si mama, at si Kuya Allen sa rides na to. She's a puzzle, a maze, a carnival ride. One moment she's soaring, next she's in a slide. She's got highs like a mountain, lows like the sea, but she's the only one who keeps surprising me. She's a champion on the track, a queen of the social pack, roller coaster girl. She's my wild world, up and down, round and round my heart. At ayan, galing na nga pala kami niyan sa hotel namin and wala na akong video after tour kasi napagod din ang full-time mom niyo. At that time, naghahanap kami ng kakainan for dinner. After kasi ng tour, nag-rest kami saglit sa hotel. May pa-mirror video pa nga ang tita nyo. Nasa elevator na kasi kami niyan kung saan kami kakain. And tadan! Meron nga pala silang second floor. At dito namin napiling kumain sa taas. Medyo dim-dim nga yung ilaw nila dito. Medyo social kasi itong kinainan namin. Or maganda lang talaga yung mga interior nila. Pero syempre, ang hinihintay ko is kung worth it din ba yung food nila. Binigay na nga pala sa amin yung menu para makapili na kami ng kakainin namin. Since I'm very hungry that time, in-enjoy ko na lang yung food ko at hindi na para mag-vlog. Charis, gutom lang talaga ako guys. Anyways, hanggang dito na lang muna. Just don't forget to subscribe to my channel.
for Sapa Vietnam Part 3. And for more adventures here in Vietnam. Thanks for watching!